Well, hi there, kings and queens. I'm back again for another video. And for today's episode, let's talk about my handbags. Bakit nga ba ako nahilig sa handbags? Well, mamaya, pag-uusapan natin yan at malalaman natin ang kasagutan pagkalipas ng ilang sandali. By the way, I am Tita Barbara and I produce educational luxury content for anyone after the finer things. Whether you're new to money and wanting to learn how to navigate the terrain, or you are young and starting in life and wanting to reap the benefits of buying better quality from the get-go, or you are into the luxury but want to focus more on high quality under the radar brands, then my content is very geared towards you. Hello again, mga kings and queens. Well, I love collecting handbags. And I'm very fascinated sa mga handbags. Whether classics or contemporary, either affordable or expensive and luxury, I do collect it from all ranges and all styles that I want, I need, and I like. And the most of the foremost is I'm happy to that. Like other people, loves collecting beautiful timepieces and well-crafted odd jewelries. Well, handbags also defines who you are or kung anong klaseng personality meron ka. Kung paano mo dalhin yung handbag, 'di ba? Parang how defines how you're beautiful, elegant, stylish, and your grace, 'di ba? Yun tayo eh. Kaya tayo na gumagamit ng mga magagandang bags and nagpapakahirap na kumita para sa mga bags. Noon, talagang ako napakahilig sa bags. Yung tipo na ako yung taong mag-iipon para sa handbags. Yes, ganun ako ka-weak. And lalo pa, nung dating-dati pa, na kapag may binigay sa aking allowance, pinambibili ko lang ng handbag na gusto ko. And that's all. Yun ang aking weakness. And hindi ko ini-encourage yung mga tao para sa video na to na yung allowance pambili lang ng bag. Yun ang aking mga mistakes in the past na dapat matutunan natin sa present kung ano yung dapat unahin and additional na lang yung mga handbags na magaganda kung meron ka. Kung iba ang pagkatao ko, kung iba ang aking personality, I don't believe na kailangan mo ng tons of handbags on your closet. I believe for a individual or a simple person, you need only 10 bags. Nandiyan ang satchel, shoulder bag, crossbody, camera bag, vanity case is optional, laptop bag, what else? Sorry, naghang yung utak ko. Bumper bag, clutch, backpack, and duffel bag for travel. And that is only 10 handbags lang ang kailangan ng isang ordinary person for his or her daily basis and also for occasions. Anyway, may mga nagtatanong sa akin kung ano ba daw yung mga bags na mai-recommend ko or style ng bags na mai-recommend ko for daily basis, especially for work, play, and pwede natin sama yung occasion, 'di ba? Kung ikaw yung tipo ng tao na marami pinupuntahang okasyon or gatherings, 'di ba? So ano yung mga accessible or types ng bags na pwedeng gamitin for 3 reasons, 'di ba? First,
work or school. So, in school, I do believe na magandang gumamit ng backpack. Pero, sometimes backpack kasi, pwede kang manakawan, lalo na kapag nagpunta ka sa mga places na prone sa mga crime, diba? So, ginagawa naman ng iba, nilalagay na lang sa front para safe. Ako kasi, I admit it, way back 10 or 15 years ago, talagang sinumpa ko ang handbag. Why? Kasi dahil sa handbag na yan, lagi akong napapahiya. First, yung sa pag sumasakay ako ng bus, tapos naka-backpack ako, nababangga ko yung mukha ng ibang mga nakaupo. Kasi syempre maalog sa bus. Tapos ako standing. Nagagalit. Tapos, ang second reason kasi, kapag naka-backpack ka, parang tapos bata ka, pag pumunta ka sa isang luxury store, sasabihin nila, ano magagawa mo? Wala kang pera. Nadja-judge ka kaagad kahit na kaya mo naman bilhin yung designer bag na yan or contemporary bag na yan, pero na kakategorize ka na bata ka, wala kang pera, hindi mo kayang bilhin yan. It's because of the backpack. And that's why I'm starting to use messenger bag or yung para mga laptop bags. Kasi mas formal, tsaka mas elegant. And then, hindi naman ako cross-dresser during that time. I'm wearing coat, then, casual coat. Then, of course, my uniform, then, a messenger bag, and then a timepiece. So, para mag-elevate yung, daily basis ko para yung paningin sa akin iba. And then, nakakuha naman ako ng magandang, compliment kasi when I was in French Baker, way back in college days, so I wearing my casual coat. So, ibig sabihin ng casual coat, manipis and tailored, of course, manipis and tawag yan. Hindi siya yung masyadong formal kasi yung masyadong formal is silk na yon. So, cotton lang yung aking blazer. And then, I have my full leather na Kenneth Cole na messenger bag or either my L. Yun lang kasi yung dalawang ginagamit ko that time. And then for madalian lang sa school, I have my Ralph Lauren na tawag yan, sling bag. So, that time in French Baker, I'm using my Kenneth Cole and then my watch na bang watch yung ginamit ko dati? Parang yun eh. Hindi siya Philips time, pero parang Philips time yung dating niya. Police. Yeah, police. So, hindi naman masyadong yung police. Formal, pero ang lakas lang talaga ng dating niya. Parang ang oversized kasi siya. So, may mga, eto syempre bata ako, diba? I'm only 20 or 19 years old, 19 or 20. And then, sabi ng mga may edad sa French Baker, are you a lawyer? Sabi ko, no po, I'm a fine arts student and then I'm studying pa and then lang naman, pinagpala lang naman tayo na meron tayong magandang coat, then a full leather na bag and a police watch. Diba? Kasi para sa akin, yung 3-piece na na yon for my style is elevated na yun para sa isang estudyante. And inaamin ko naman talaga na college pa lang ako, nakakapag-rustans na ako. So I bought slippers, Havaianas. Kasi wala pang Havaianas dun sa mga SM malls. So, bihira din yung store. So, lagi ako sa Rustans Robinson, Manila. And then, bumili ako ng clutch bag ko na Lulu Castanet yata yun. May ganun pa sila dati. At saka, Les Sport Sack na duffel bag. Kasi, nagpupunta kami noon sa, nakalimutan ko na.
Yun lang yun. So, yun yung mga madalas kong bilhin sa Rustans. Tapos, perfume, of course. I love Christian Dior. And then, I have, pang matanda na talaga yung, yung taste ko. Kasi, sa perfume, I like Fahrenheit sa Dior. And I like Jules. Yun yung madalas kong bilhin sa Dior. Tapos sa pambabae nila, Dolce Vita, Dior Addict, ano pa ba? Miss Dior na na classic, yung 1947 na ni-reformulate lang nila. So, ayun. And then, you know, Dior is very expensive. And for 19 years old, hindi siya pangkaraniwan talaga. What else? So, balik tayo sa bags. My second recommendation na working bag is either satchel or tote. Ranges or between medium to large. Kapag hindi naman masyadong hectic ang schedule mo sa work, may mga times naman na ganun, pwedeng gumamit ng medium size sa satchel or tote. But, kapag halos hindi ka na makauwi sa bahay mo at gusto mo nang dalhin lahat ng gamit mo para maging convenient, why not gumamit ka ng large na tote? Ako kasi hindi ako fan ng large na tote unless siguro meron akong vacation. Ganon. So, ang pinaka-importante talaga sa isang tote is yung may shoulder strap, tapos mayroon siyang, well, at least 3 compartments, both sides. A big spacious na compartment or yung pinaka-main, tapos may zipper compartment and may mga pockets. Then, ang pinaka-importante talaga sa lahat, bukod dyan sa tote na yan, dahil since masyadong, malawak yung bag na yan, dapat meron kang insert. So, inserts is very must-have nowadays, and maraming nabibili niyan through Shein or online, kahit saan meron yan. Then, para mas madali mong ma-manage yung mga things mo, and then maganda, naka-pouch. The best pouches is in not leather. Yung mga, tulad na nabibili sa SM, yung mga parang screen, kasi mas lightweight, nakakabawas ng bigat. Lalo na kapag may mga gamit ka pa. Ganyan, important yung may mga medicinal pouch ka, makeup pouch, or wallet, diba? And then, kasi ang mama ko, she loves using totes or big satchels, pero hindi siya marunong mag-manage, or I don't know sa kanya bakit parang hindi niya maintindihan paano gamitin yung organizer na yun. Parang, minsan parang tingin ko sa kanya, ang baba ng IQ niya. Sorry to say. Pero yun lang, para sa akin na very must-have talaga ang inserts, kasi tulad sa kanya talagang hindi rin siya nagwawalat, agad nagkakarambol-rambol yung niya, mga gamit niya hanggang sa hindi naman niya makita. May iba natatapon, minsan binabalibag niya yung bag niya, pero the good thing is yung bag niya is top grain leather na matibay. I'm not sponsoring this brand, pero yun ay Fino Leatherwear, and she used it for 5 years. Tama? 2019? Or, 2019 until now. Everyday niyang gamit yun. So anyway, kung kung magtatanong naman kayo sa akin about ano ba ang bag na tawag yan, na mura para sa masa. So, when I was in fashion school, in Fashion Institute of the Philippines in Makati, I have a schoolmate named Abby Jackson, and she took bag making that time while I'm taking haute couture, fashion design, and pattern making back then. So, sabay kami doon. So, nakikita ko siya, and then, na-recognize ko siya after 5 years again, and then meron na siyang bag business. So, yung mga bags niya is unique yung design, but very functional, and talagang maganda yung design.
So, may maraming pockets, maraming zipper. So, tapos tall tote pa. Yun yung napansin ko sa kanya. I'm not sponsoring Abby Joxan and I think hindi niya na ako maalala. Pero, check nyo na lang siya sa online niya, Abby Joxan. Tapos, itong bag na to. Kasi, this bag is Christian Dior, na saddle bag. Ito naman sa mga play, work play. Ito yung, paano kapag may coffee date or dinner date, 'di ba? So, kung di man masyado formal, I choose na yung mga ganito, mga maliliit na bags, like saddle bag or parang baguette bag na tinatawag shoulder bag na flap, crossbody, pwede rin. Naalala ko to, ginamit ko to nang sa Hong Kong ako. Ang laman lang nito is meron akong 100,000 na cash, tapos hindi ako pwede mag full size wallet. So, ito yung gamit ko. Card slots, nandyan yung debits ko. And yung, tawag yan, $500 na USD. Backup. Tapos, yung phone ko, yung passport ko na may holder din, tapos may mga IDs ko din, and then yung letter para sa immigration, para pag nagkataon. Kasi alam nyo, minsan, kapag nasa ibang bansa ka, and then Filipino ka, akala nila magti-TNT ka, or, kaya maganda, kasi yung tita ko nun, may business sa Hong Kong, so parang invitation, and then legit yon. Kaya, pasado din ako sa immigration, although, tinanong din ako ng immigration, pinastop pa ako, diba? And then, di ako masyado nag-makeup that time. So, I have makeup sa, sa bag na to. Ito yung gamit ko. Ganito kaliit na powder. Ayan. Tapos, powder talaga to. Diba ito, di mabuksan? Siyempre, bago na to. Lumay. Pero lagi ako may ganito. Ayan, powder talaga siya. Ayan, yung salamin. And then, ito pa yung kanyang puff. Ang hirap lang mag-puff. Tapos, maliit na lipstick. Yun lang yung dala ko. Hindi ka pwede magdala ng perfume. Kasi alam mo, maganda dito sa mga ganito kaliit na bag. Hindi ka kasi, malalapad ang airport sa ibang bansa. So, may hirapan ka kapag marami kang dala. So, ito naman, ginagamit ko rin to kapag may mga coffee date or ano. And then, recommend ko kapag mga medyo elegant na yung labanan natin, clutch bag is the best. Nagbabasa ako about Yves Saint Laurent, Christian Dior, Coco Chanel, and then Elsa Schiaparelli. Yun yung mga designer na favorite ko that time. But, after college, doon na talaga ako nag-start na mangolect ng bags. And then, why nga ba? Yun ang topic natin for today eh. Kasi, of course, when I was in high school, medyo social na rin tayo eh. We eat sa Glorieta, sa Fridays, sa Shakey's. And then, Hard Rock, wow, diba? Ganun eh. Hindi ko naman sinasabi na porket taga Manila ako, ay ganon. Yung lang naman, yung mga hilig lang talaga namin ng friend ko, those days, is Hard Rock, Fridays, and Shakey's with some other batch, colleagues, friends, diba? And, pumapasok ako ng school na naka-necktie ng loose, tapos meron akong parang ganitong bangle pero may studs. Kasi naka-eyeliner, di ba? Baklang-baklang. Kasi that time, usong-uso si Avril Lavigne, si Paramore, and si My Chemical Romance. So, pumapasok ako as an emo in high school. Tapos naka-loose na corbata, may bangle, whatsoever. And, nung college ka naman, syempre, na-expose ka na sa mas maraming mga students, marami ka nagiging crush, diba? So,
magpapaganda ka. And then, I have a friend, kasi nung college, hopefully hindi niya na to malaman yung pinag-uusapan natin. Kasi, siya yung ladylike, bata pa lang ladylike na. She had Gucci, Coach, Louis Vuitton, mga ganon. Hindi naman ako nainggit sa kung meron siyang LV tsaka tawag niyan, Gucci, kasi syempre mahal yon. Hindi man ako ganun ka-ambisyosa. Kaso nga lang, parang siya yung naging inspiration ko, kaya ako nahilig sa bags. Tapos sa broken heart ako. Na umibig, nagmahal, nasaktan. Di ba? Ayoko pag-usapan kasi ang cheesy. Tapos kahit sa MMK, pag pinadala ko tong sulat na to, hindi siya pasado kasi ang babaw. Dati, akala ko yung pinagdaanan ko dramatic and traumatic na. Pero ngayon, na after ko ma-diagnose ng sakit ko, I have an emotional disorder, and then I take my medications. Natatawa na lang ako. Ang pangit lang din sa gamot ko kasi, nami-mental block ako. Ayun lang. Minsan yung gamit, halimbawa cellphone ko, lapag ko dyan, tapos magsi-CR ako. Paglabas ko na CR, hindi ko na matandaan kung nasaan na yung cellphone ko. Ganun lang yung epekta ng gamot sa akin. Nami-mental block ako, or sometimes nabubobo talaga ako. But, yun nga, so after ko na ma-diagnose ng emotional ME na ganyan, hindi ko na sasabihin ko anong klaseng disorder to, but some of you siguro, mga kings and queens, you know that. Anyway, natatawa na lang ako sa mga pinagagawa ko. And then, yun nga, yung friend ko na yun, yung naging inspiration ko sa kanya, she loves, hindi siya masyado nagme-makeup, except sa makeup niyang pagka-itim-itim sa mata, tsaka curly hair. Pero she loves bags, SLGs, tsaka, tawag niyan? Shoes. Yung tatlong yun. Hindi siya masyadong ma-accessories Kasi parang nakikita ko lang siya, simpleng hikaw lang, ganon. Pero madalas siya, shoes, bag, and SLG, mga wallet. Ang gaganda ng mga bag niya. And then, meron siya isang bag. Victor and Rolf yata yun. Ang ganda-ganda ng Victor and Rolf niya. Para siyang bucket bag na backpack. Parang drawstring. Ang ganda. Ang cute. Tapos, alam mo yung quality ng leather, talagang hindi pang karaniwan kasi hindi siya genuine leather. I think it's full grain leather, yung mas mataas, pero mas mababa sa top grain, tama ba? Top grain leather, oo. Kasi yung pinakamataas sa klase ng leather is full grain. Yun yung ginagamit ng Hermes, ng Moyna. Top grain, yun yung yung sumunod. So, alam mong top grain leather siya kasi 100,000 ba naman yung bag. And then, another bag that I like to her is Ferragamo. And then, yung coach niya kasi is common lang na CC. And hindi ako mahilig kasi sa malogo. So, ayun na. Napakwento na ako ng bonggang-bongga. So, yun yung story ko. Kaya ako nahilig sa handbag. Parang naging outlet ko siya na malungkot din ako dati. Kasi, ginawa akong pang-rebound. Diba? Tapos, syempre, ayoko naman na ma-depress dahil pangit ako. Gusto ko yung depress ako, yung maganda ako. Yun nga lang kasi, my emotion is very magastos. Pero ngayon, ang importante, natutunan mo yung lesson na mag-control. You take your medication, control your pamper yourself, and then wait for time na mabili mo yung handbag na gusto mo kasi if you takes a lot of time na pag-isipan mo, and then nowadays it's not too difficult or mahirap na makabili ng bag kasi ang daming outlets ng store. Maraming outlet ngayon para makabili ka ng bag. I'm not talking about only for
outlet na mall ha. Oh, of course, kasama yon. But, I mean, the outlet is generally yung pwedeng Pre-Love, pwedeng Japan, pwedeng what else? Ukay-ukay. And pwede rin na online through trusted na person, nakakilala, friend, whatsoever. And then, huwag bibili agad-agad. Kailangan, pag nakita mo yung bag na yan, do you really like that? Kasi, hindi need eh. Like, kasi, doon mo matetest, test of the time, na ang bag na yan, magagamit mo ba for the longest time? Of course, importante dyan yung craftsmanship and then the quality. Kasi syempre yung gagamitin mo nga ng matagal. Pero, ano ba yung magugustuhan mo yun? Kasi baka mamaya, pagkabili mo, after 2 weeks or 1 month, bigla may type ka na naman. So, think twice before bumili ng bag. Kasi hindi rin naman biro ang presyo ng handbag. 'Di ba? Kahit nga sabihin mong sekosana lang yung bag mo, hindi naman makakain ng bag kapag nabili mo, 'di ba? And then, syempre, nandyan tayo sa mga luxury like Dior, Louis Vuitton, Chanel, Gucci, kasi yan yung mga bags na nag-hold ng value. Ang Chanel kasi, kung bibili ka ng Chanel, go to the classics and the seasonal classic. I mean, yung reissue, yung 255, tapos yung mga seasonal nun, yun kasi yung mataas ang value. Huwag kang bibili ng mga modernized like Chanel 19, Fashion Therapy, Gabriel. Kung meron pang Gabriel, mababa ang value. Kahit yung Leboy, mababa ang value niyan. So, kaya pag-isipang mabuti. Kung hindi ka naman ganun ka-well-off na tao para bumili ng mga luxury brands, meron naman tayo mga contemporary brands na ma-enjoy mo. And pwede mo naman din ibenta nga, hindi nga lang talaga yung nasasanla. Nabebenta, pero hindi nasasanla. And the important is, alagaan. Kailangan nandun yung, pristine condition or at least man lang good condition. Diba? Yung iba nga, binibenta pa nga sira eh. Binibenta pa rin. Diba? Yun lang. And, eto nga naman talaga yung feature natin for today's video. This bag is my Louis Vuitton Murakami. And, binili ko to dahil sa hardship ko. Wow, hardship talaga. Nakuha ko lang naman to ng mababang presyo kasi hindi naman din siya ganun kaganda na yung kondisyon niya. But this bag is napag-ipunan ko naman din dahil sa livelihood. Hindi ko sasabihin business kasi parang masyadong arrogant yung dating. So, I choose to say livelihood. Ayan. And medyo mura ko lang naman to nakuha. Although tinulungan naman din ako ng nanay ko dito. Pero at least, hindi na katulad dati na mukhang pera, social climber. Ayan. And then, I'm so proud of myself to have this. Kasi sabi daw niya, sige, yung share ko dito, gift ko na lang sa'yo for your birthday. Ayan. So, okay naman. Then, ang ganda pa rin naman. Maganda pa rin naman. Hindi naman ako kasi, picky dahil ito tulad niya, may mga gas-gas naman tong bag na to sa vachetta niya. Hindi naman kasi ako picky kasi hindi ko naman din isasala to dahil hindi naman din ako nagbebenta ng bag after, 'di ba? Ewan ko, ang dami ko ng bag, naluloka na ako. Hindi ko alam kung i-extend ko tong bahay ko, tong kwarto ko, pataas or i-extend ko yung kama ko pataas para yung ilalim may mailagay. Ganun ako ka-addict sa bag. And then, ayun lang, yun ang talaga ang weakness ko, tsaka libro, ganyan, tapos recently relo. And then, I think, mag-start na ako ng dinnerware. Ayun, wala lang, kasi nga, kasosyalan, gano'n. And panindigan natin kapag kasosyalan. The second bag that I have here is itong Michael Kors na, parang, ano ba tawag dito? Parang siya,
parang distress, kasi iba-iba yung may kupa, para siyang kupas, distress, ayan. And mas mura lang naman din ang Michael Kors, pero pag pumupunta ako sa TESDA, noon, sa perfume making namin, tsaka candle making, ginagamit ko to. Ayan, then, eto naman, nabili ko naman siya na 2,300 yata. Ayan, online. Ayan. And then, maganda naman din yung kondisyon niya, kahit papano. And, okay lang. Masaya. Masaya, kasi, naglalagay ako dito ng notebook, ng tablet. That's all. So, kahit dito sa LV ko, nakakapaglagay din ako ng tablet and my notebook and my book, of course. Yun naman ang mga kagamitan ko. So, for today's video, itong dalawang bag na to, yung aking recent na ginagamit. Mas nauna lang to kasi earlier this year, ito yung lagi kong hawak for 4 months yata. Tapos, ito ngayon, since nung binili to nung, kailan ba to? August lang to eh. Bago-bago pa to. Yun lang. Hindi ko na sasabihin yung presyo niya noon. So, sabihin yung yabang-yabang. Ayun lang. And, yun yung dalawang bag na ginagamit ko ngayon. Ang saya-saya. Of course, marami talaga akong bags dito. Pero hindi ko na ipapakita kasi masyadong hahaba yung video natin. Yun lang. And, isi-save ko na lang yung ibang bags. Sige na nga, sabihin ko na nga. Ito kasi, itong dalawang bag na to, hindi ko pera to eh. Sa allowance to. Ito pa nga, pinilit ko pa nga bilhin to eh. Ayan. So, both of these bags are Michael Kors. This one is from Michael Kors and this is Michael Kors Collection, yung mas higher brand niyang MK. Ayun lang. Ayoko na mag-topic tungkol dito sa bag na to kasi masyado nang hahaba. And enough na yung dalawang nandito lang. Yan naman talaga yung nasa feature natin. So, gusto ko na magpaalam sa inyo. By the way, I am Tita Barbara. And if you are new in my channel, well, hi, hello, welcome. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell down below. I hope to see you soon again. Bye!